Mahigit 10 araw na mula nang magtakda ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa karneng baboy, pero marami pa rin daw ang hindi nakakasunod dito. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Mahigit 1 linggo nang ipinapatupad ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Pero lampas pa rin ang na-monitor ng Agri-Department na bentahan sa Metro Manila. Umaabot pa rin sa 420 pesos ang kilo ng kasim, habang 470 pesos naman ang kilo ng liempo. Si Myra, sinusuyod muna ang Agora Market sa San Juan City bago bumili para makahanap ng pasok sa SRP. Lilipat ka sa kabila, magkano dito, magkano doon? Mas mura na dito na ako. Dito sa Agora Market sa San Juan, depende sa retailer, may mga nakakasunod sa maximum SRP na 350 pesos sa kada kilo ng kasim at pigi. 380 pesos naman sa liempo. Pero may ibang mga retailers na hindi raw kaya ibenta sa ganitong presyo. Ayon sa Department of Agriculture, hindi man 100% ang compliance sa ngayon na dadagdagan naman daw ang bilang ng mga nakakasunod dito. Sa tansya ng Department of Agriculture, nasa 25% pa lang o mahigit 2 sa kada 10 retailer ang nakakabenta ng pasok sa maximum SRP. Ay mataas pambigayan nila eh. Pag bumaba na ng 50 pesos, talo na kami dahil babayad pa kami ng pwesto, may mga tauhan pa. Mababa ang bigay sa amin. Kaya pag kaya namin ibenta sa mababa, binibenta rin namin kaysa matira sa amin. Sa Marikina Public Market, 380 pesos ang kasim at pigi, habang 420 ang liempo, lampas pa rin sa maximum SRP. 10 pa lang binababa nila eh. Kaya di kami makasunod sa gusto ng SRP. Kaya 420 pa rin yung bigay namin. Depende po sa dealer kung magbababa po kami. Kung magkano yung kuha namin, doon din kami bababa. Naunawa. Kasi yun din naman yung mga nireklamo nila dito. Siguro yun nga, yung pahiging nakuha silang mahal, tataasan din nila para, syempre may mga tauhan sila, di ba? Para sa Agri-Department, tumataas naman ang bilang ng mga nakakasunod. Kung titingnan mo from 6 to 25 in how many days to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala pa isang linggo. Medyo malaki na rin yun. Tinutukoy na nila kung saan sa pagpapasa ng baboy nagkakaroon ng pananamantala. Talagang nadyan yung mga panggugulang nila. Ma-record din. Kasi ito, everything is recorded. Malaman din talaga kung saan specific na lugar, specific na section noong value chain, merong problema. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeal ang extradition request o hiling ng Pilipinas na pauwiin sa dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Sabi ng Department of Justice na humiling ng extradition para sa gobyerno, nagulat at nadismaya sila sa desisyon ng Timor-Leste Court lalo't 2 beses na itong pumabor sa extradition noong June at December 2024. Hihintayin daw ng DOJ ang opisyal na kopya ng desisyon. Pag-aaralan din daw ang lahat ng legal na hakbang na pwedeng gawin. Para naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, tagumpay ng rule of law laban sa anya'y gawa-gawang akusasyon sa kanyang kliyente ang desisyon ng Timor-Leste Court. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay noong Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang lalaki matapos umanong maaksidente habang nangangaso sa Nueva Eira, Ilocos Norte. Chris, anong nangyari? Bonnie, nahulog daw sa bangin ang lalaking biktima. Kasama noon ang 33 anyos na lalaki ang 2 iba pa para mangaso sa Mount Bumandera. Kwento nila, biglang nahulog sa bangin ang biktima. Dagdag pa nila, nakahawak daw noon ng baril ang biktima at aksidente umanong nabaril ang sarili. Hindi kumbinsido ang asawa ng biktima sa kwento ng 2 kasama. Kaya nais niyang ipa-autopsy ang bangkay ng nasawing mister. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinalaga ng Malacanang ang ilang lumabas sa Senate hearing na pinangungunahan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi ng palasyo, sana maging balanse o patas ang pagdinig tungkol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang hatid ni Ian Cruz.
This was patently an illegal arrest. Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Wala na raw jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. At dahil walang warrant mula sa korte sa Pilipinas, warrantless arrest ang nangyari sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 sa Villamor Air Base. Di rin daw nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ang ama matapos maaresto. Pero giit ng Justice Department, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. The IHL is the domestic law that we followed in recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process did Republic Act 9851, Your Honor. as mentioned previously? Yes, as mentioned previously, and within the provisions allows us two options, either extradition or surrender. We chose the executive mode, which is surrender. Ang chairperson ng komite at kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos nagpakita ng video ukol sa naganap na pag-aresto. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng Senadora ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing di tutulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Our views evolve during times, at times, and I don't So you know do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. Lumabas din sa pagdinig na hindi red notice, kundi diffusion request ang ipinadala ng Interpol sa Pilipinas at natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Nakasad doon ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa International Warrant of Arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito, Tama, pero Tama po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala pang compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Itinanggi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na kasama siya sa core group na nagplano ng pag-aresto. My role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I had no part in it. May I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. The Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me- I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. Kinwestiyon din sa pagdinig kung paano ipinatupad ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Senador Jingo Estrada, tila nagbalik sa kanya karanasan noong ikulong sila ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Sabi ng mga pulis, kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. Parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan nung araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Tinanong din ni Estrada kung bakit
pinagbawalan ng bise na makita ang ama sa Villamor Air Base. Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin. I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Git ng Vice Presidente, politika ang motibo sa pag-aresto sa kanyang ama. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Sabi naman ni Senador Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo. Bagamat nirerespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Ang Malacanang nanindigang naayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court. Kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Sinagot din ng Malacanang hirit ni Senadora Marcos na kinukwestiyon ang pagsuko umano ng gobyerno sa isang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kaugnay ng video na pinalabas sa Senate hearing. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto. Hindi naman daw minamasama ng palasyo ang mga pahayag ng presidential sister. Pero sana raw ay balansehin naman ito. Hindi halos makapagsalita, yung ating mga opisyal at natatabunan ng mga kwento ni Senator Amy. Sana maging balanse lang po sana. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Thank God it's Friday na mga mare at pare. Secrets, lies at alibis. Yan ang tutuklasin sa Kapuso Murder Mystery Series na Slay. Yan ang first view original series na hatid ng GMA Network. Bida sa Slay ang Kapuso actresses na sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Julian San Jose. Sangkot ang karakter nilang apat sa misteryosong pagkamatay ng role ni Derek Monasterio. Makakasama rin sa hulaan sina Royce Cabrera, Gil Cuerva, Nikki Co at Jay Ortega. Streaming na ngayon ng Slay sa View Philippines at mapapanood na rin yan sa GMA Prime simula sa Lunes, 9:25 p.m. Para sa Global Pinoys, pwedeng mapanood ang serye sa GMA Pinoy TV.